Ang bagong simula ni Laya, isang kwento ng pagkabuhay. Isang maliwanag na linggo ng umaga sa hardin. Gising na si Laya at ang kanyang lolo Ambo. Ang simoy ng hangin ay tila bumubulong ng isang masayang balita. Lolo, bakit po ba tayo nagdiriwang ngayong araw? Tanong ni Laya habang tinitingnan ang mga bulaklak na nagsisimulang bumuka. Lumapit si Lolo Ambo sa isang sanga ng puno. Itinuro niya ang isang tuyo at tila patay na bahay uod o kukun. Akala mo ba ay wala ng buhay sa loob nito, Laya? Tanong ni Lolo. Nalungkot si Laya dahil mukhang malungkot at tahimik ang maliit na bahay uod. Ang Easter Sunday o Pasko ng Pagkabuhay ay tungkol sa pag-asa, paliwanag ni Lolo Ambo. Tulad ng kukun na ito, may mga pagkakataong tila madilim at malungkot ang paligid. Ngunit sa loob nito ay may inihahandang magandang sorpresa ang Diyos. Naupo sila sa ilalim ng puno para magpahinga. Kumuha si Laya ng pandilig at sinimulang diligan ang mga bagong sibol na halaman. Ang pag-ibig ay parang tubig, Laya, sabi ni Lolo. Kung paanong binubuhay ng tubig ang tuyong lupa, ang pag-ibig ni Jesus ang nagbibigay ng sigla sa ating mga puso. Biglang may napansin si Laya. Ang tuyong bahay uod ay gumalaw. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Lolo, tingnan ninyo po! May lumalabas sa loob! Sigaw ni Laya sa tuwa. Nakalimutan niya ang kanyang hawak na pandilig dahil sa pananabik. Mula sa tuyong balat, lumitaw ang isang napakagandang paru-paro. Unti-unting ibinuka nito ang kanyang makukulay na pakpak. Iyan ang bagong simula, nakangitang sabi ni Lolo Ambo habang pinagmamasdan nila ang paglipad nito. Noong unang panahon, simula ni Lolo Ambo, si Jesus ay namatay dahil sa sobrang pagmamahal sa atin. Akala ng lahat ay tapos na ang kwento. Ngunit noong ikatlong araw na tinatawag nating Easter Sunday, siya ay muling nabuhay. Tinalo niya ang dilim. Napangiti si Laya. Kaya po pala tayo masaya dahil ang Pasko ng Pagkabuhay ay nagpapaalala sa atin na lagi tayong may pagkakataong magsimula muli basta't may pag-ibig sa ating puso. Tumayo si Laya at nagsimulang sumayaw sa gitna ng mga bulaklak. Maya-maya ay dumating ang kanilang kapitbahay na si Lala. May dalang mga makukulay na itlog si Laya para ibahagi. Maligayang Pasko ng Pagkabuhay, Lala, bati ni Laya. Ipinadama niya ang pagmamahal na itinuro sa kanya ni Lolo Ambo sa pamamagitan ng pagbibigay ng munting regalo. Habang palubog ang araw, magkayakap na naupo sina Laya at Lolo Ambo. Alam na ni Laya na ang Easter ay hindi lang tungkol sa mga itlog at paru-paro, kundi tungkol sa pag-asa na laging may bukas at pag-ibig na walang hanggan. Wakas.